basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up guys? Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, para magatid sa inyo ng sports update at syempre Gilas update. Isa sa mga inaabangan natin ngayon at yun, meron tayong i-react at i-review. Nagmula pa ang content na to kay Playoffs. Subscribe niyo siya kung di pa na-subscribe. Click niyo rin yung notification bell para update kayo sa mga sports happening, lalo na sa Gilas Pilipinas. Yun, Playoffs, shout out. Subscribe nyo, click yung notification bell. At syempre kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga reviews na kagaya nito. Most especially yung basketball, di ba? Yeah, so ayun, simulan na natin. Huwag natin itong patagalin. It's all about Gilas, mamay. Yeah. May pagkakataon na po makabawi si Scottie Thompson dito po sa Jordan ngayong Sabado po yan. Si Coach Tim Cone, meron po siyang mas malalim na pagbubunyag kay So bukas yung laro nila, yun ang inaabangan na bakbakang Jordan vs Philippines. Diba? Alam naman natin, tinalo tayo ng Jordan nung nakaraang World Cup. Pagkakataon ng Pinas para makabawi. Yeah, go Gilas. Justin Brownlee. Sinabi rin po niya na nandito po sila sa Asian Games para manalo, hindi po para magpa-impress. Si Justin Brownlee, naglabas din po siya ng pahayag tungkol sa magiging sagupaan nila ni RSJ. Ngayon pong Sabado yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung Si RSJ nga pala, Hollis Jefferson, if I'm not mistaken. Wow, English. Si RSJ, ano yan, dating NBA player yan. Yan yung sa World Cup siya yung parang imahe ni Kobe. Oh, rest in peace, idol Kobe yan. Kasi meron siyang attitude ng mala Kobe. Never say die attitude. Na-adapt niya kay Kobe Bryant. Siyempre, idol na si Kobe Bryant. Tsaka yung the way niyang gumalaw, para siyang Kobe talaga. Kaliwete lang. Kung di ako nagkakamali, kaliwete siya. Pero parang Kobe talaga yung style niya. Pati yung style niya mag-dunk, style niya mag-dribble, crossover, Kobe. Tsaka never say die attitude. gustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming subscribe nyo yan. Share nyo, like nyo. Paglalahad ni Coach Tim Cone tungkol sa lagay ni Justin Brownlee, ano pa ang mga nakikita niya habang nandun sila sa Asian Games. Ito pong pahayag ni Coach Tim Cone sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Sigurado nasasaktan po siya. Yung hita po niya, yung paa po niya, yun ang umiistorbo po sa kanya ngayon. Masasabi kong 80 to 85% na po siya. Pinakamataas na po yun. May mga pagkakataong nasa sahig lang po siya. Naglilimping po kasi Doon tayo sa limping Definition po nun is nahihirapang maglakad bunga po ng paninigas ng hita at ng paa. At kapag hirap kang maglakad, mapapaupo ka na lang talaga sa sahig katulad po ng ginagawa ni Justin Brownlee na sinasabi ni Coach Tim Cone. At isa lang po malinaw doon, hindi talaga maayos ang pakiramdam ng katawan ni Justin Brownlee. Kung gano'n ang lagay ni Justin Brownlee ngayon, bakit patuloy ang kanyang paglalaro dito sa Asian Games? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report ni Sir Puso, may pusong Pinoy yan. Kaya ganun. Jerry Ramos sa Spain. Isa siyang trooper At inilalaro niya to para lamang sa isang dahilan. Dahilan po niyan is nasa pambansang kupunan siya. Kung hindi national team ang pinaglalaroan niya, hindi siya maglalaro. Kaya bigyan natin siya ng kredito. Malaki po puso. Justin Brownlee. Kung yes. Puso, pwede naman talaga siyang umayaw or huwag na lang maglaro kasi andyan naman si Ange Krake, di ba? Pero itinutuloy pa rin po niya. Indikasyon po yan na gusto niya makatulong kahit pa paano dito sa oponan. Yes. Gusto po natin is sana huwag lumala yung lagay ni Justin kasi meron pang PBA, di ba? Meron pang Barangay Ginebra naghihintay po sa kanya rito sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas. Sa kanilang panalo sa Thailand national team na halos muntik pa silang matalo na magsimulang manalasa si Liz at si Lam, ano ang masasabi ni Coach Tim Cone sa mga detractors ngayon kung meron man? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Hindi po kami nandito para sa pogi points. Hindi kami nandito para subukang manalo ng 50 points at humanga po ang lahat. Hindi po ganon. Isang kupunan kami na mabilis po nagsasama-sama at inaasahan namin manalo sa bawat laro sa pamamagitan po ng isang puntos. Yan po yun. Kung manalo kami sa isang laro sa pamamagitan ng 1 point, yun lang ang pinakikialaman namin. Actually, sa palagay ko naman, walang hater si Coach Tim. Base po kasi sa nakikita kong komento mula po sa mga kabalitaktakan natin.
maganda yung review nila sa paghawak ni Coach Tim sa national team. Siguro kung meron man, nasagot na po yan ni Coach Tim Cone sa kanyang pahayag po ngayon. Hindi naman kasi birong manalo sa international competition, lalo na meron pang iniinda po. Eto si Justin Brownlee, di ba? Sa pananalasa ng Thailand sa 3-point area na halos sumadlang sa kanilang panalo, ano ang masasabi ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ang naging idea kasi nila or yung Thailand is makapaggusto ng maraming press. At si Tyler Lamb uminit kagad. Sa tingin ko, na-challenge naman natin ang maayos yung karamihan sa kanilang press, pero pumasok pa rin. Kaya saludo na lang sa kanila. Na-shoot nila ng maayos ang bola. Oo, nahabol sila. Nahabol yung malaking kalamangan ng Gilas noon. Kahit may mga kinabahan yan, sigurado. May mga pusta. Hindi, joke lang. Pero kinabahan yung Philippine Nation, siyempre. Yung respeto ni Coach Tim sa kabakbakan, no? Andun pa rin talaga. Kasi nga, base na rin po sa kanya, nag-challenge naman sila, pero pumasok pa rin ang karamihang press nila or yung press ng Thailand. Ang dami pong natakot sa sitwasyon na yun, ha? Kasi parang feeling ng karamihan, babagsak talaga Gilas eh. Buti na lang, nakaabante rin kagad tayo. Pero kung sakaling may malalaking naturalize ang Thailand, malamang may kalalagyan tayo sa kanila. Sa tingin ko kasi, isa yun sa kulang sa kanila. Yung malaki na may karanasan katulad po ni Justin Brownlee. Matapos sa mga pahayag ni Coach Tim Cone, tawirin po natin siya. So yun, commercial muna. Siyempre bilang suporta sa content creator, mamaya panoorin natin to. Skip muna natin kasi baka umabot ng 1 oras dahil sa commercial. RHJ at si Justin Brownlee sa susunod na bakbakan, kaharap po ng Gilas ng Jordan na pinangungunahan nga po ni RHJ. Yeah. Ano ang masasabi dito ni Justin Brownlee? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Pagkatapos ko siyang makita sa World Cup, hindi ko alam kung bakit wala siya sa NBA. Lalo na at kahawag niya ang isa sa mga paborito kong player sa NBA, si Kobe Bryant. Hindi ko talaga alam kung bakit wala siya. Alam niyo, malaki respeto ni Justin kay RHJ. Sana lang pagdating ng bakbakan, makabante sila kagad. Kasi ang hirap maghabol. Lalo na Jordan pa ang kalaban po nila dyan. Yung NBA dream ni RHJ, marami naman talaga nagsasabing makakabalik po siya doon. Actually, matapos ang World Cup, naririnig rin natin na yung usapan na posibleng maraming scouts ang nakakita sa kanya dahilan para po makabalik dito sa NBA. So, hindi rin natin alam kung bakit hindi pa siya kinukuha. Deserve din ni RSG yun. Deserve niya rin yun. Magaling rin talaga. May puso rin, tsaka may yung motivation niya, yung discipline niya, tsaka yung kita mo yung aura ni Kobe sa kanya. Idol na idol niya rin siguro si Kobe, kaya ganun. Kung bakit wala pang kumukuha talaga sa kanyang team, no? Pero ano talaga ang masasabi ni Justin Brownlee sa muli nilang paghaharap sa Asian Games matapos ang bakbakan nila sa PBA kung saan tinalo sila ng TNT ni RHJ. So ito po sinabi ni Justin sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ang makipagbakbakan sa isang player na may ganyan talent tulad ni RHJ, tulad din yan sa PBA, sa tingin ko magiging isang mahirap na laban at maayos na competition. Sa tingin Yes. ko talaga magandang bakbakan na makikita natin ngayong Sabado. Parang mauulit ang TNT versus Ginebra sa Governors Cup. Pero ngayon, iba resulta, mananalo po tayo. Assuming, no? Pero Yes. natin nagagawa po na isang magandang Ng Pilipinas yan. Coach Tim, hanggat nandiyan tong Phil Jackson ng PBA. taktika si Coach Tim para wakasan po ang pananalasa ni RSJ. Sa oras po na magharap sila muli, kaya hindi po natin dapat palagpasin yan. May singit na rin po natin na ito na yung pagkakataon ni Scottie Thompson para makabawi po siya sa Jordan. Kasi kung maalala po natin, yung mintis niyang free throws ang naging dahilan kaya tayo natalo. Pero hindi naman natin sinisisi si Scottie. Wala pong ganon. Maliwanag lang po natin. Nakaraan na po yun at nagkataon lang na meron tayong chance ngayon na bumawi dito sa Jordan. Ano nga ba mga binitiwang pahayag ni Scottie Thompson matapos ang bakbakang yon versus Jordan kung saan po tayo natalo? Ito po ang sinabi niya sa report ni Delphine Jokino sa Rappler. Matututo ako dito. Alam ko marami akong na-down na Pinoy kaya masakit ito. Pero sa palagay ko, ito ang pinakamagandang paalala para sa akin na kailangan ko pang pagbutihin. Lesson learned, Idol Scottie, pero hindi ka dapat sisihin sa nangyari. Bilog ang bola. Sadyang nakatadhana yun para sa kanilang laro. Ginawa mo naman yung best part mo eh. Doon pa lang panalo na kami. Wala nang pressure kay Scottie Yung tama lang. Sa laban nila sa Thailand, alam niyo malaki po ang bag niya. Bukod kasi sa naitala niyang 7 points, meron siyang 8 rebounds at 5 po doon is kinuha niya sa offensive. Grabe, no? Hindi rin biro iniambag niyang assist. Meron po siyang siyam. Siyam lang naman yung pasa niya na nagdulot po ng score para po sa Gilas. Kaya magandang abangan talagang bakbakan ng Gilas at Jordan. Subukan ng lakas, sabi nga po nila. So guys, maraming salamat.
Maraming salamat. Medyo inantok ako Pero hindi ibig sabihin nantok ako sa atin. Inaantok kasi galing akong trabaho Maraming salamat playoff syempre sa napakagandang balita at napakagandang update sa Gilas na yan. Maraming salamat sa pagbibigay ng update. At yun, subscribe kayo kay Playoffs. Click nyo rin notification bell para updated kayo sa mga sports happenings at lalo na sa Gilas. At syempre kung di pa nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo guys para sa mga ganitong klase ng review. Muli, ito po ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, na nagsasabing, aanim pa ang damo kung nagra-rugby na ang kabayo. Haha! Hindi, joke lang. Salamat guys, God bless. Ingat kayo palagi. Yeah!